Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, straightforward opinion, walang halong komisyon o mga sarswela. At ngayon, pag-usapan po natin ang pinakamainit na balita sa professional boxing. Ang International Boxing Hall of Fame, binuksan na ang kanyang pintuan para sa natatanging 8th Division World Boxing Champion ng sport, ang ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Yes mga kaibigan, nasa Hall of Fame na si Manny Pacquiao and he will be formally inducted in June 2025. At ngayon, pag-usapan natin ang mga tanong na pumapalaot sa inyong isipan sa balitang ito. Una, ano ba ang International Hall of Fame? Ano ang history nito? At gaano kaimportante si isang boksingero sa kanyang karera at overall legacy ang makapasok sa Hall of Fame? Pangalawa, kapag nakapasok na sa Hall of Fame, pwede pa bang lumaban muli si Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona? Mga bagay na ito, pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, Atty. Ed Tolentino kasama ninyo. Pag-usapan natin ang pagkakahirang o pagkakaboto kay Manny Pacquiao bilang bagong miyembro ng International Boxing Hall of Fame. Hindi lahat ng boksingero, kahit na dating world champion ka, ay nakakapasok sa International Boxing Hall of Fame. Napaka-istrikto ng kriteria nito. Ang International Boxing Hall of Fame ang kinikilalang premiadong Hall of Fame institution sa pro boxing. But it was not the first boxing Hall of Fame. In 1954, si Nat Fleischer ang founder at publisher ng The Ring Magazine. Ang Ring Magazine, one of the oldest magazines in the United States. It goes back to the 1920s. So in 1954, itinatag ni Nat Fleischer ang The Ring Magazine Boxing Hall of Fame. Kinilala po itong Hall of Fame na ito ng Ring Magazine dahil na rin sa kasaysayan ng Ring Magazine. Pero tumagal lamang ito until 1987. By 1987, tsunugi na o tinanggal na ng Ring Magazine ang kanilang Hall of Fame kapalit ng kanilang kinikilalang pound for pound rankings. So dahil wala ng Ring Magazine Hall of Fame, minabuti ni Ed Brophy at ilang mga residente ng Canastota, New York na magtayo ng simpleng museo para i-honor ang mga great fighters. Originally, ang plano lamang ni Ed Brophy ay i-honor ang mga great champions ng Canastota na sina Carmen Basilio at Billy Bacchus. Pero itong simpleng museo na ito, lumaki ng lumaki, umani ng suporta, and eventually became the International Boxing Hall of Fame. Sino ang kauna-unahang boksingero na nakapasok o naging miyembro ng International Boxing Hall of Fame? Siya pa walang iba kung hindi ang the greatest of all time, ang dating World Heavyweight Champion Muhammad Ali. He was voted as the first member of the International Boxing Hall of Fame in 1990. Now, paano makapasok sa Boxing Hall of Fame? Number one, kinakailangan na boksingero ay retired na o hindi lumalaban for at least 3 years. At least 3 years na hindi lumalaban ng boksingero para maging eligible to be voted into the Hall of Fame. Dito pumasok si Manny Pacquiao sapagkat ang huling laban ni Manny Pacquiao ay 2021 pa kontra kay Yordenis Ugas. So pasok kasi i-induct siya 2025 pa. So pasok 2021, 2022, 2023, 2024. Pasok yung 3-year window para kay Manny Pacquiao. Kaya siya naging eligible. Now, mga kaibigan, maraming kategorya ang International Boxing Hall of Fame. So pwedeng ang boksingero makapasok through different categories. Meron pong tinatawag na modern category. Ito para sa mga boksingero kung saan ang huling laban nila ay around 1989. So kung ang huling laban ng boksingero 1989, papasok siya via the modern category. Meron din tinatawag na old-timers category. Ito para sa mga boksingero na ang huling laban ay around 1942. Kung around 1942 ang huling laban ng boksingero, pasok siya, pwede siya maging eligible for being voted via the old-timers. Meron din na pioneer group. Naku, ito yung mga 1800s pa ang huling laban. So pwedeng pumasok sila via the old-timers group. At meron din tinatawag na non-participants. Ito yung hindi naman boksingero. So pwede kang writer,
pwede kang big fan, pwede kang cartoonist, o commentator. So, maaaring hindi actual na boxing, pero kinikilala ang iyong contribution sa boxing, pwede kang pumasok via the tinatawag na non-participants group. So, yan po ang different categories ng International Boxing Hall of Fame. And also, syempre, inintroduce na nila, naging eligible na rin po dito ang women's boxing. Now, is Manny Pacquiao the first Filipino na makapasok sa International Boxing Hall of Fame? Hindi po. The honor belongs to Gabriel Flash Elorde. In 1993, si Gabriel Flash Elorde became the first Filipino and the first Asian boxer to be voted into the International Boxing Hall of Fame. Elorde was a former junior lightweight champion and considered one of the best junior lightweight champions of all time. Pasok siya in 1993. In 1994 naman, nakapasok via the old-timers category ang dating world flyweight champion na si Pancho Villa. Pancho Villa was the first Filipino world champion going back to the 1920s. Siya din po ang kauna-unahang world boxing champion ng Asia. So now, meron ng Gabriel Elorde, meron ng Pancho Villa, and by June 2025, formally i-induct ang ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Inuulit ko, ang International Boxing Hall of Fame, the premier boxing Hall of Fame group sa larangan ng sport. Although meron siyang katunggali, yung tinatawag na World Boxing Hall of Fame. Meron din po siyang rival, ika nga. Pero itong International Boxing Hall of Fame, ang kinikilalang premiado. Also, yung mga ibang estado sa Amerika, meron din silang sariling Hall of Fame. Kasi katulad ng Las Vegas, California, sikat ang boxing dyan May history ng boxing dyan. So, pwede rin silang may sariling Hall of Fame. Pero yan yung mga regional Hall of Fames lamang. So, Las Vegas, California Hall of Fame, boxing, lahat yan ay regional lamang. Itong International Boxing Hall of Fame ang talagang legalidad at premiado. At ngayon, miyembro na si Manny Pacman Pacquiao. Pasok na ang ating pambansang kamao sa Hall of Fame. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Heto na nga, nasa International Boxing Hall of Fame na ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang formal na seremonyas, mga kaibigan, ay mangyayari in June 2025. Pupunta mismo si Manny Pacquiao doon sa Canastota, New York, kung saan formal siyang papasok sa listahan ng Hall of Fame inductees ng International Boxing Hall of Fame. Technically, batch 2025 si Manny Pacquiao kasama si Vinny Pacienza at si Michael Nunn. Now, ang tanong, alam ko pumapalawat ito sa inyong isipan, ngayong nasa Hall of Fame na si Manny Pacquiao, pwede ba siyang lumaban pa rin sa boxing? Yes, wala pong problema. Sapagkat hindi naman nagkakaroon ng prohibition na porke nasa Hall of Fame ka na, bawal ka nang lumaban ulit sa boxing. As long as na-meet mo na yung 3-year criteria, pwede ka nang pumasok sa Hall of Fame. Ngayon, kung gusto mong lumaban ulit, nasa sayo na yan. Sapagkat in 1997, mga kaibigan, pumasok sa Hall of Fame itong si Sugar Ray Leonard. Naiboto siya sa Hall of Fame. Hindi inakala ng marami na babalik pa rin siya sa boxing. Sapagkat in 1997, he figured in his last fight kontra kay Hector Macho Camacho. Ayun nga lamang sama sapagkat knockout si Sugar Ray Leonard kontra kay Hector Macho Camacho. Pero ito po ang talagang feature ng Hall of Fame, ang purpose ng Hall of Fame. Sina Leonard lumaban pa rin kahit na-elect na sa Hall of Fame. Natalo, napahiya. Hindi na importante yon. Sapagkat pag nakaukit na ang iyong pangalan sa International Boxing Hall of Fame, long after the boxer is gone, kahit wala na siya dito sa mundo, mga kaibigan, ay nakatatak na ang kanyang legacy. Doon sa Hall of Fame, naka-feature ang kanyang mga accomplishments. Doon sa Hall of Fame, nandun ang ilang memorabilia tungkol sa nasabing boksingero. Ang alaala ng mga boksingerong nandoon sa Hall of Fame ay hindi na mawawala sa isipan ng mga boxing fans. It will live there for time immemorial. Yan po ang purpose ng Hall of Fame. Ma-preserve ang iyong greatness. Makita ng mga future generations ang iyong naging taglay na galing sa boxing. And nobody can deny Pacquiao was overqualified to be in the Hall of Fame. The only
8th Division World Champion of Boxing. So kung gustong bumalik ni Manny Pacquiao, even though pasok na siya sa Hall of Fame, and kung sakaling malasin at maging pangit ang kanyang pinaka-latest comeback, wala na tayong problema doon. Nasa Hall of Fame na siya. Hindi po matatanggal yung kanyang pagkakapasok sa International Boxing Hall of Fame. The memory of Manny Pacquiao, the greatest of Manny Pacquiao, has now been immortalized in the International Boxing Hall of Fame. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Nawait, naliwanagan kayo at naiintindihan ninyo na kung gaano kaimportante ang pagkakapasok ni Manny Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame. Congratulations sa ating pambansang kamao. Panibago na namang accomplishment ito para kay Manny Pacman Pacquiao. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Alam nyo, medyo namamalat tayo pero pinilit pa rin natin maglabas ng episode for today. Thank you very much sa inyong pag-follow. I did promise, we hit 100,000 subscriptions. We'll try to make this a regular thing. Baka daily, ika nga. Maraming salamat po. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.